Amen. Now, in verse 35, chapter 35, this is about mainly, it's about the first verse, the first few verses in chapter 35. This is about the cities of the Levites, the cities for Levites. They were commanded, the Israelites were commanded by God to give the Levites cities to dwell. Kasi noong unang panahon mga kapatid, ang mga Levita, yung mga naglilingkod sa sanctuary ng Panginoon, ay wala silang mga hanap buhay. So sila ay inuuna ng Panginoon. At ito mga kapatid ay magandang gawain ng Panginoon na pinapakita niya na kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, ay ang Panginoon ang bahala sa atin. So yan ang isa sa mga bagay na ginagawa ng Diyos, mga kapatid. Sandali lang po mga kapatid. Now, unang-una mga kapatid, just for completion's sake, diniscuss dito ng Panginoon in chapter 35 na yung sukat, 2,083 feet and 4 inches, counting 25 inches to the cubit from the city all the way around it for the first suburb. And then from the first measure of 1,000 cubits, measure 2,000 cubits or 4,166 feet by 8 inches. So very specific mga kapatid ang ibinigay ng Panginoon sa mga Levita. All the cities of the Levites shall be 48 in number with their suburbs. Yung mga probinsya o mga barangay or villages sa ating colloquial term, sa ating contemporary term. Now, these are the commands on the first part of chapter 35 na binigyan ng sariling bayan o lungsod ang mga Israelita para matirhan nila kasi wala silang ganansya. So the Lord made it sure na meron silang matitirhan, meron silang takbuhan, meron silang paraan para may ikabuhay sila. And I think God was using that so that yung mga Levita, mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon, ay makapag-alaga ng mga hayop kasi noong unang panahon wala pa namang monetary value. Yung mga trabaho noon wala pa namang mga sweldo-sweldo ang mga tao. So it was a way of God saying na itong mga Levita kailangan ding meron parte sa pagpasok nila sa Kanaan kasi magpapartihan na sila ng mga lupain. And this is one way of God telling them that unahin natin ang mga Levita. And then mga kapatid, let's proceed to the I think in verse 10, it says, "Speak unto the children of Israel, and say unto them," so these were, when you come into Canaan, you shall appoint cities of refuge for the person who kills anyone accidentally. So mga kapatid, ito, as we all know, in criminal law, we have two ways of proving that a person is a murderer. One is yung tinatawag nila sa Latin na mens reus or mens rea and actus reus. Sabihin, dapat yung isang criminal is guilty of action and guilty in the mind. So, merong intent and meron ding action. So, kapag hindi present yung dalawang yon, yung tinatawag nilang mens rea, which is the intention, and the action, mga kapatid, hindi guilty yung tao. So, the first thing, mga kapatid, that a criminal has to be investigated o yung tinatawag nilang inquest. Sa inquest, yung judiciary inquiry, titingnan nila, ano bang intention ng tao, bakit niya kailangan patayin. So, most of the time, ang Panginoon mismo ay nilagay niya yan dyan. So, nakalagay dyan sa in verse, nakalagay dito mga kapatid, if a man smites or hurt or harm with an instrument of iron, so that a man dies, he is a murderer. So pag ang isang tao mga kapatid ay gumamit ng instrumento at doon sa kanyang paggamit ng instrumento na yon, ang tao ay namatay, yung taong yon ay murderer. So kailangan siyang patayin. So if a man smites or harm a man by throwing a stone, so that a man dies, he is a murderer.
he shall surely be put to death. And then, kapag yung isang tao raw ay gumamit ng isang kasangkapan, in verse 35, verse 10, in verse 16 mga kapatid, ang sabi rito, Tagalogin natin, ang sino mang pumatay ng kapwa sa pamamagitan ng sandatang bakal, bato o kahoy, ay nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin. So it was a command in Exodus chapter 20 anyway, do not murder. So in verse 16 mga kapatid, ito yung tinatawag na willful murder. Yung willful murder na yan mga kapatid, yung talaga ay talagang mamamatay tao. Because present yung dalawang ingredients, the mens rea, the intention, and the actus reus, yung the action, the actual doing of the killing. So hindi sapat na gusto kitang patayin, hindi mo pwedeng i-accuse yung tao na killer because wala siyang action eh. Intent pa lang yun eh. And then in verse 22, meron naman dito mga kapatid sa 22, ngunit kung ang sino mang nakapatay ay hindi sinasadya, maging sa pamamagitan ng tulak o pagpukol ng anumang bagay o kaya naghagis ng bato, ay may natamaang di niya nakikita at hindi naman niya kaaway, ang taong iyon ay hindi dapat ipaubaya ng sambayanan sa kamag-anak ng namatay upang paghigantihan ang mga ito. So may mga pagkakataon, Sister Elaine, na a crime is committed, yung tinatawag nilang involuntary murder. O sa American term, ang tawag nila dyan, homicide or manslaughter. Iba-iba kasi ang level ng pagpatay. May level na sobrang grabe ang galit, nakapatay ka sa sobrang galit, grabe ang parusa nun. Pero yung hindi mo sinasadya, light ang parusa. But in this particular context mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, if a man kills accidentally, without hatred or malice, and without lying in wait for him, regardless of how the accident occurs, then the congregation shall judge between the slayer and the revenger of blood in justice. So, in a way, Sister Cynthia, there was a formation of the judicial system. Nagkaroon na ng judiciary, nagkaroon na ng form of government, in fact, in the land of Canaan. God was trying to formulate a sort of a government that will how to run the people. Kasi mahirap ang walang batas eh. This was the formation of the government of the Israelite. Ganito nila pinatatakbo ang kanilang lipunan kasi dami na ng tao. Pero mo 2 million silang lumabas ng Egypt, and after 40 years, maybe mas marami pa sila niyan. Amen mga kapatid. So they started to formulate a form of government. So kung ang tao raw ay hindi sinasadya na nakapatay o hindi sinasadyang napatay niya yung isang kapwa niya, magkakaroon ng proper investigation. Amen mga kapatid. I think there was a word there na habang hinihintay yung cities of refuge na sinasabi ni Brother Janet, ni Brother Matt, at ni Pastora Madeline kanina, and to the rest of you mga kapatid, you shall appoint a city of refuge for the person who kills anyone accidentally. But that is also subjective. For example, in fact, now in our current contemporary law sa Pilipinas, kapag ikaw ay pulis, ikaw ay nagpaputok ng baril, Sister Alice, may tinamaan, hindi mo kaaway yung tinamaan. Pero dahil bagong taon nagpaputok ka ng baril, di ba? I think that was a news before. Maraming may news na ganyan mga kapatid na may nagpapaputok ng baril, pero sa kanya pagpapaputok, may tinamaan ng bala, Brother Matt. In our current law, liable yung police. Kasi bawal kang magpaputok. Amen? Pero dito sa context na binabasa natin, kailangan din natin i-apply yung ating bagong batas. Kasi ang binabasa mo, Brother Matt, it's about 4,000, 6,000 years ago where there was no form of government at that time.
ito kasi unang ano to parang ngayon pa lang sila gumagawa, ang Diyos ngayon gumagawa Pero do not forget, may mga batas ang kanya-kanyang bansa. Sa ibang bansa, maaaring, yes, sabi nga ni Sister Alice, yung capital punishment is allowed by the law. Pilipinas is not allowing it yet, pero sa ibang bansa like America, sila Electrica, ay pinapayagan ng batas depende sa gravity ng crime. Pero sa Pilipinas at sa mga Christian countries, hindi pa natin pinapayagan yan. In the UK, wala tayong capital punishment. I think sa Indonesia, pinapayagan nilang capital punishment sa pagbaril sa plaza. Sa Pakistan, pagbibigti. Yung mga Kristiyano, binibigti yan. Amen mga kapatid. So, kanya-kanyang batas. At ito ay batas ng Panginoon sa Israel, pero kailangan mo ring isipin ano ang batas na ginagalawan. Importante mga kapatid na tayo ay sumusunod sa batas wherever we are. Amen mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay ano ako wala naman ako sa Pilipinas Oo, pero kaya minsan pag tumatawid ka, kung nakauwi na kayo sa Pilipinas, Sister Edna, naranasan mo na ba na tumatawid ka doon sa zigzag crossing sa pedestrian lane, yung guhit-guhit? Brother Ben, sa UK dapat huminto ang mga sasakyan Pag tumatawid ka doon, kahit nga bibe, kahit nga hayop, Sister Cecil, sa UK, pag tatawid doon sa pedestrian lane, yung guhit-guhit, humihinto ang sasakyan. Sa Pilipinas mo gawin yun, tumawid ka doon sa may guhit-guhit, sasagasaan ka nila. Sasabihin nila, naku, bakit ka tumatawid? Samantalang, batas yun, Brother Andres. Pero sa Pilipinas, hindi sumusunod sa batas ang mga nasa road. Hindi ko alam sa Italy. Ganun ba kayo sa Italy, Sister Aiza? Pag tumatawid ka, tapos may mga guhit-guhit, nandun ka naman sa tamang tawiran, hihinto ang mga sasakyan. Sa Pilipinas, walang ganun Kaya minsan nakakatakot tumawid sa atin. Yung akala mo nasa UK ka, tapos pala, nasa Pilipinas ka pala. Ay, naku, nasa Pilipinas ako. Dahil mga tao pala rito, mga balahura at mga balasubas. Magagalit pa sa'yo. Samantalang, kararating mo lang, Brother Matt, galing UK, 20 years ka sa UK, pagdating mo ng Pilipinas, akala mo nag-a-apply yung batas sa UK, sa Pilipinas, hindi naman pala. Kaya tatanong mo, Sister Cynthia, bakit pa may ganyang guhit-guhit? Hindi naman pala sinusunod. Alisin na lang yan. Hindi naman pala sinusunod. Wala naman palang nasunod dyan. May mga driver pa, sample, mga driver sa Cavite. Naka-stop ang mga siguro alas 3 ng madaling araw. Naka-red light. Ay, wala namang tumatawid. May red light Kahit madaling araw at hating gabi at walang sasakyan o walang tumatawid, hindi ka kailangan mag-go, Brother Ben. Bakit? Red light. Ang mga driver, wala namang tumatawid Hindi yun ang point. Ang red light, nandoon yun for you to stop. Hindi dahil sa may tumatawid o wala. Kaya naiinis ako dun sa driver. Kasi wala naman tumatawid. Hindi yun ang point. Sumunod ka sa batas. Mahalaga kasi, Sister Christy, ang sumusunod sa batas. Pag sumunod ka sa batas, magtatagumpay ka. Yun minsan ang pagkakamali ng mga tao Because they don't understand the law. You have to understand the protocol. Ang sabi ng Panginoon dito, they shall be cities for refuge from the avenger. Para yung mga tao, mga kapatid na gustong patayin, kasi sa atin talaga nung unang panahon, pag alaman sino pumatay diyan? Papatayin ko talaga. Kasi wala pa namang mga pulis, wala pa naman nung mga legal system na nag-govern. Kaya ang Panginoon, para maging maayos na lang, gumawa siya ng refuge, gumawa siya ng takbuhan o yung kanlungan na tinatawag para sa mga nakapatay na nililitis pa. Sa atin kasi basta nakapatay, kahit na hindi mo naman sinadya, papatayin ka talaga Amen? May isang may kapatiran tayo, nagbabike. Iniwasan niya yung tumatawid na aso, nakabangga ng tao, binugbog yung nakabangga. Bakit mo bubugbugin nakabangga? Hindi naman sinasadya. Sa atin kasi, ganun ang initial reaction ng tao. Pag nasaktan tayo, kahit mali yung nakapatay sa atin o whatever, agad merong kaagad parusa. Pero sabi ng Panginoon, habang nililitis, habang naghihintay ng bista, kaya nagkaroon ng court. Yung court kasi, yung tinatawag nilang, sa court kasi sa trial, sa criminal law, at even in civil law, meron silang tinatawag na right to be heard. Karapatang marinig ng mga judiciary, ng mga husgado.
ng mga judge. Kailangan magkaroon ng fair trial. Patas ang labanan. Sa Pilipinas kasi, Brother Andres, pag mayaman ka, kahit mali ang ginawa mo, panalo ka na kaagad. Walang husti-hustisya. Bakit? Kasi mayaman ka eh. Kukuhanin mo magagaling na abogado at mga abogado di kampanilya. Oh. Ang kalaban mo mahirap. Ang makukuha niya lang abogado, yung mga junior lawyer pa lang, talo ka na kaagad. Pero, ang sabi ng Panginoon, kailangan may fairness. Kailangan may justice, may justice, may katarungan. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi baka mamaya nakapatay, hindi naman pala sinasadya. Bakit mo naman parurusahan ng sobrang taas, sobrang dami ng taon ng pagkakulong, hindi naman pala grabe ang kanyang ginawang kasamaan. Oo, nakapatay siya, pero hindi niya sinasadya. At yun ang isa sa mga main concern dito. Bago tayo lumalim mga kapatid, pag-usapan natin, tandaan natin na ang pagpatay ay pinagbabawal ng Panginoon yan mga kapatid. Basahin natin ang Exodus 20. Pag binasa natin ang Exodus 20, isa yan sa pinakaunang utos ng Diyos. Ang unang utos ng Diyos, Exodus 20, verse 13, Thou shalt not kill. The law does not prohibit killing as a punishment for crimes. Pero tandaan mo, Sister Cecil, sabi ng Panginoon, Thou shalt not kill. Pero in Numbers 35, the family or the relative of the victim has the right to kill the killer. Nakukuha mo yun, Sister Cecil? Yung kamag-anak ng biktima, may karapatang patayin yung nakapatay. May karapatang patayin yung kriminal na pumatay sa kanilang pamilya, sa kanilang family member. So, there was a sort of pwede natin pag-aralan, i-explore mo yung thou shall not kill. Bakit pinapayagan ng Panginoong pumatay yung mga pamilyang namatayan? Kung ipinagbabawal ng Diyos na thou shall not kill. Subjective. Depende. Yung ba mga sundalo, Brother Matt, na pupunta ng Afghanistan, bawal pumatay. Bakit pa kayo pupunta rito? Bawal palang pumatay sa Afghanistan. Pwede pumatay Depende. Yung thou shall not kill na yung Brother Matt is not intended for revenge. Yung sa Numbers 35, yung karapatang pumatay sa mga talagang nahatulang nakapatay na talagang willful, buo yung intention at saka yung action. Pag pinatay mo yung taong yun na talagang napatunayang guilty of the crime, yung Exodus 20 doesn't apply. Amen? Kaya yung mga sundalo, di ba, meron pa silang badge of honor pag marami silang napatay ng mga Muslim, ng mga Afghanistan, ng mga Iraqi. Yung pang Exodus 20 applies to the soldiers, the national defense. Hindi. Bakit? Protector of sila Nagpo-protect sila ng ating sovereignty, ng ating national defense. Hindi ito nag-a-apply sa lahat ng tao. Otherwise, wag kang magpupuli, Sister Alice, kasi bawal pumatay. Hindi. Bawal pumatay kung ang pagpatay mo ay dahil sa galit at dahil sa hinanakit. Amen mga kapatid? Para makapatay. So this law does not prohibit killing as a punishment for crimes or killing in war. Yan. Kaya pa nagbabasa, hindi lang yung bawal pumatay. Bakit bawal pumatay? Which God Himself commanded these same people to do. But it does prohibit killing for malice. Yung may mali siya ng pagpatay, papatayin kita talaga. Yari ka sa akin. Yon. Bawal pumatay, Sister Alice, sa panahong yon. Premeditative. Yung talagang iniisip mo, paano mo siya papatayin. Magdadala ako, papatulugin ko siya, painumin ko siya ng Sonrox, pakakainin ko siya ng lason. Premeditative yon. Yun ang tinatawag na premeditated murder. Amen? Pastor, sabi ng Panginoon, till death do us part. Kaya nag-hire ako ng killer, patayin yung asawa ko. O di maghiwalay na kami. Hindi yun ang sinasabi ng Diyos. Amen mga kapatid? Bawal ang premeditative murder. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Exodus 20. And bawal din yung willful destruction of man
who was made in the image of God. Yung papatayin mo lang ang tao dahil sa kung ano paman. Kaya titingnan mo, Brother Matt, ang pagpatay sa tao talagang dapat pinag-iisipan. Especially kung ikaw ay wala sa government position o wala ka sa ganyang in the legal system. Kaya mapapansin mo, Sister Elaine, ang mga nasa Sila Electrica, napansin mo yan, pag nanood ka ng mga criminal movies, 2 o 3 ang may hawak ng fuse, Sister Alice. Napansin mo yan? Pag di ba Sila Electrica, yung may electricity, para mangisay, pero may hawak ng fuse na magtataas o magbababa, 3 o 2 tao, para hindi nila alam kung sino nagbaba. Walang guilt of conscience. Kasi imagine mo, Sister Christy, kung inutusan ng judge na, Christian Alice, tayo ang papatay sa taong to. Ay my God. Kung araw-araw na lang may Sila Electrica, dili ikaw na lang talaga, mamamatay tao ka. Kaya ang ginagawa nila, nagkakaroon ng rotation. Hindi palaging ikaw o hindi palaging iisang tao lang ang may hawak nun. Dapat 2 o 3 tao para pag sanabay nilang itinaas yung electricity, hindi nila alam kung sino ang nagtaas. Para walang guilty of conscience. Kasi pangit ang pumatay. Ipagpasa Diyos mo na lang yan, Brother Ben. May mga nakagawa sa'yo ng masama at pwede naman talaga nating bakbakin yun at tres baka natin. Pero ang sabi ng Diyos, ako ang maghihiganti. Amen? Wala namang, ang Diyos naman, hindi naman liko yan eh. Kung kailangan niyang pakilusin ang lahat ng armed forces ng langit, Sister Alice, at para girahin ang kaaway mo, pwede niyang gawin yun eh. Kung gugustuhin niya. Amen? Wag na wag mong ilalagay ang batas sa iyong kamay. Wag na wag kang papatay. Pangit ang may record sa NBI. Ito ang sinasabi ni Sister Cynthia kanina. Do not kill. So, nandyan niya sa Exodus 20 verse 13, Deuteronomy 5:17, Jeremiah 9, Genesis chapter 9 verse 6. He that kills shall die. Napansin mo yung mga taong pumapatay, pinapatay din sila. Huwag ka na maghiganti. Ipagpasa Diyos mo na lang. Sa bagay, ang pagpatay dito, Sister Charmy, hindi lang sa pagpatay patayin ng baril o saksak. Maraming mga tao pumapatay sa pamamagitan ng dila. May mga tao pumapatay sa pamamagitan ng kanilang mga chismis. Pinapatay ang reputasyon ng iba. Pinag-uusapan, sa halip na kausapin ng kapatid, ay pag-uusapan, pagtatawanan. Hindi pwedeng ganon. Pumapatay tayo ng isang kaluluwa, ng isang tao ng Diyos, nilalang ng Diyos, mahal ng Diyos. At para pag-usapan natin sila, ay hindi dapat. Ang maganda, bigyan natin sila ng panahong makabangon. Anong sabi rito? He that kills shall die. Binasa na natin yan. Willful murder. May mga pagpatay kasi na talagang gustong pumatay. Kasi yung pagpatay, ano yan eh, kasama ang galit. At tandaan mo, pag ganyan ang ginawa natin, ay walang nangyayari sa ating buhay. Amen mga kapatid? If a man kills another accidentally, without hatred, doon ibinibigay yung refuge, yung kanlungan, yung takbuhan. Kapag yung pagpatay mo, hindi mo sinasadya. Sample, naitulak mo lang naman siya. Sample, napainom mo siya ng lason. Akala mo gamot, lason pa lang napainom mo. Unintention yun, pero depende. Pag-uusapan yan sa judiciary. Pag-uusapan sa korte, talaga bang hindi mo sinasadya o talaga nagtanga-tangahan ka lang? Minsan, ay, napainom ko pala siya ng Dora Rat Killer. Akala ko gamot, akala ko tabletas. Kinuha mo naman pala yung pampatay sa daga, pinakain mo sa matanda, hindi namatay. O titingnan ngayon yung intent mo. May galit ka ba? May ka bang intention? Amen mga kapatid. So, nagkakaroon ng paglilitis. Nagkakaroon ng bista, nagkakaroon ng trial. Para yung tao mapapatunayan nagkasala at mapapatay, talaga namang deserve niyang mapatay kasi pinatay mo naman pala talaga. Amen. Naalala niyo yung Visconde Massacre ng Parañaque rape, 'di ba? Di ba sina Visconde, yung mga nakapatay, sina Jason Webb? Ang tagal nun halos 2 dekada. Biro mo nasira na yung tao, Brother Andres. Trial of the century yun. Tapos eventually,
Napatunayan, hindi naman pala talaga siya ang pumatay. Oh, Bruno, 2 dekada mong ikinulong yung isang tao, Sister Cynthia, na hindi naman pala talaga siya ang pumatay. Oh, ano ginagawa ng korte diyan, Sister Christine? Sample, nakulong ng matagal, binabayaran ka ng government. Babayaran ka ng government. Magkano ang susweldohin mo from the time na nakulong ka, from the time na lumabas ka? Kaya minsan ang iba nagpapakulong na. Kasi malaki din ang kita dyan. Pag nakulong ka, bibilangin ngayon ng government, ng republic, magkano ang kikitain mo sana kung ikaw ay nakapaghanap buhay, plus the interest, plus the interest, plus the yung tinatawag nilang cost of money. Kaya milyon-milyon na tanggap ni Jason Webb, pero nasira na ang buhay. Kasi sa pagkakaroon ng bad publicity. Kasi noon masyadong hype, masyadong ipinako sa krus ang Jason Webb na ito. Yung pala napatunayan ng Supreme Court, wala siya sa Pilipinas, nasa Amerika. Simple evidence. Meron tatak ng immigration ng US na nakita na siya pala ay nasa Amerika. Bakit pa tayo nagpatuloy niyan? Kung nasa Amerika siya, wala siya sa Pilipinas, naturalmente, hindi siya guilty. Simple. Pero ang iba talagang ipinagsaksakan, wala, nadaya. Samantala meron ng flight details, meron ng tatak ng immigration ng US border, meron ng proof na nasa Amerika siya at the time of the crime, pero patuloy siyang idiniin na nasa Pilipinas siya kahit wala. Kaya mahirap agad na ikaw ay magja-judge sa isang tao na, ay, ikaw nga talaga. Alam ko, kaya mo yung gawin, ikaw na talaga kasi ginawa mo yun dati, magagawa mo ulit yan. Mahirap yung agad ay ikaw ay nagja-judge into conclusion. Amen, Sister Lorraine. May mga tao na wala pa namang proof. Uy, alam mo, nakita ko si ano. May kasama siya. Ano naman ngayon? May kasama. May kasama siyang lalaki, may kasama siyang babae. Ano naman ngayon? Pagdududahan na kaagad, pagchichismisan na kaagad, parang guilty na kaagad. Alam mo, si Sister ano, laki ng tiyan. Siguro buntis na siya. Kapatid, galing sa eat all you can, kumain lang na marami na impacto lang. Amen. Nagpadala si Brother Johnny ng maraming pagkain, ang laki ng mga pagkain. Nagpadala si Sister Arlene ng pagkain, kumain lang, medyo lumaki lang ang tiyan na parami ng kain. Ay, payat na siya, siguro addict siya. Kapatid, nagda-diet lang. Ang iba masyadong judgmental, Brother Andres. Napansin mo yun? Ay, bakit born again siya pero may mga tattoo? Siguro addict yan. Pag may tattoo, agad addict. Hindi ganun. Hindi naman lahat na may mga tattoo addict eh. At hindi lahat ng walang tattoo, hindi addict. Amen ba mga kapatid? Kaya minsan judgmental tayo. Bigyan mo ng pagkakataong magpaliwanag. Ang asawa mo nalit ng uwi. Siguro saan ka na naman nanggaling ano? Saan ka nanggaling? Siguro nagpunta ka na naman doon sa ano? Bigyan mo ng karapatan, pakainin mo muna. Makahinga-hinga. Hindi yung napasok-pasok pa lang. Agad may sermon na kaagad. Nasaan ka? Pakita mo sa akin ang location mo. Pakita mo sa akin kung nasaan ka. Di ba ngayon may yung iPhone? Kaya ayaw ko ng iPhone eh. Yung iPhone, may find my iPhone. Hahanapin ko kung nasaan ka. Pakita mo sa akin ang location mo ngayon. Ngayon na. Pag hindi mo pinakita, nagpunta ka doon. Hindi na binibigyan ng karapatan ng tao magpaliwanag. Pinapatay na kaagad. Agad buon ang kwento kahit hindi pa. Bigyan mo Sister Christine ng panahon, si Brother Joey magpaliwanag. Galing sa trabaho. Brother Ben, kaya ihanda mo palagi ang location mo kung nasaan ka. Ito ang location ko. Di ba pag sumakay ka ng Uber, meron doon, share your itinerary. Kaya minsan pinapatay agad ng tao kasi very conclusive. Minsan, mamadali tayong manghusga. At minsan, sa pamamagitan ng jumping into conclusion without facts, without valid evidence, without asking questions, ito talaga nagkakaroon ng tama itong ginagawa eh. Nagkakaroon ng paglilitis, nagkakaroon ng tamang inquiry. Hindi porket ginawa niya dati, Sister Marivic, pwede niya uling gawin. Bakit? Hindi ba pwedeng magbago yung tao? Hindi ba pwedeng ginawa niya nga dati yun? Oo. Pero hindi naman ibig sabihin gagawin niya ulit palagi. Otherwise, lahat na lang ng buong buhay niya, nandun na lagi ang duda. Huwag na kayo magsama, lagi niyo ng pag-aawayan niya. Ang isang Kristiyano, Sister Cynthia, ano sabi ng Panginoon?
Love never keeps any record of wrong. Kung nagkamali ang asawa mo kahapon, hindi ibig sabihin gagawin niya ulit yun ngayon. Huwag kang record ng record. Oh, natatandaan mo 20 years ago, iniwanan mo ko sa mall. Gagawin mo yun ngayon. Pinapatay na kaagad. Agad buo na yung kwento kasi ginawa niya na dati. Wala nang karapatang magbago. And nauunawaan niyo mga kapatid. Hindi lahat ganon, Sister Erlinda. Hindi porke ginawa niya dati, oo, ginawa niya, pero pinagsisihan niyo na yan. Napag-usapan niyo na yan, nagkabati na kayo. Tapos na, Sister Edna. Ibaon na sa limot, dali na sa sementeryo. Wag nang bungka-bungkalin yan. Tapos na ang issue. At pag nag-aaway kayo mga kapatid, para hindi masyadong mahaba, Sister Christy, yun lang issue ang pag-awayan. Anong issue? Late siyang dumating. Ngayon, sige, ngayon, yun lang ang issue. Wag mo nang bungkalin yung nangyari nung isang araw, nung isang taon. Wag mo nang bungkalin yung ugali niya. Ang issue, na late lang. Hindi hahaba ang usap eh. Kaya si Sister may laging talo. Anong issue? Totong ang niluto ko, nasunog. Yun lang ang issue. Wala nang iba. Talo ka agad. Wala nang, hindi hahaba. Sister May, nandiyan ka, di ba? Ganun lang mga kapatid. Pinapatawa ko lang kayo. Dalang iba inaantok na. At ito mga kapatid, napakaganda ng batas na ito. Bagamat ang unang panahon na itinuturo na pag ang isang tao ay nakapatay, pwede na siyang patayin. Pero mahirap kasi doon, noong unang panahon, Brother Andres, hindi kaya may mga taong napagsuspetsahan lang. May mga taong gano'n. Napagkamalan. Meron akong kliyente na hawak ngayon ha. Hinuli siya ng pulis dahil kamukha siya ng kriminal. Kaya pag magpapangalan kayo mga kapatid ng inyong mga anak, dapat hindi yung Roberto de Guzman. Bakit, Sister Alice? Marami kang kapareho. Juan de la Cruz. De la Cruz na nga ang pangalan, ang apelyido mo. Juan pang ipapangalan mo. Di pag nagpa-check ka ng NBI, di isang damakmak na Juan de la Cruz yan. Kaya ang iba hindi nakakasakay ng eroplano. Kasi may isang kriminal na Juan de la Cruz, akala ikaw din Juan de la Cruz. Dapat magpangalan ka ng mahabang-mahaba na wala kang kapareho. Talagang mahaba na wala kang kapareho. Di wala kang kapareho, ikaw lang ang mag-iisa. Amen mga kapatid. So nung unang panahon, pinapayagan ang mga tao na patayin yung mga taong nakapatay. Pero sa panahon kasi natin ngayon, sa latest technology mga kapatid, may mga tao, hindi kaya may mga taong nakakulong na hindi naman talaga sila. Napansin mo sa mga pag nanood ko ng mga sa bahay kasi namin wala kaming TV, Brother Andres, wala kaming TV. Hindi kami nanonood ng TV. Wala kaming TV. May mga nababalitaan ako na mga palabas na nakulong pero hindi pala siya. Dumating na naman yung forensic. Nagkaroon na naman ng pagbubukas ng kaso. They found out na after 20-25 years, hindi pala siya ang pumatay. Could you imagine the life has been already destroyed? Could you imagine yung taong yun, Sister Alice, na nakakulong, tapos wala siyang ginagawa araw-araw ng buhay niya, sa buong taon ng buhay niya, sa buong panahon ng nakakulong siya, alam niya hindi siya pumatay, pero dahil sa lakas at galing ng mga abogado ng kabila, natatalo. Kaya ako, mas gusto ko lagi dito mga kapatid, sa mga nasa ibang bansa, maganda ang hustisya ng UK. Ang UK hindi palaging galing ng abogado eh. Minsan ang UK, galing din ng judge, minsan galing din ng abogado, galing din ng, maraming bagay kang i-consider. Kaya ang UK, nandito ang mga bilyonaryo. Tama, nandito ang mga richest people sa buong mundo. Minsan nandito ang nila eh. Pagka magkakaroon sila ng contract, signing of the contract, Sister Lorraine, ang kanilang jurisdiction kung saan sila maglilitis if ever magkaroon ng laban o ng hindi pagkakaunawan ng dalawang partido, ang kanilang jurisdiction, United Kingdom. Hindi yung bansa nila. Sample, ang nag-usap, Russian o Chinese. Ang kanilang jurisdiction na pipiliin, okay, mamili ka saan tayo maglilitis just in case. Itong kontratang ito maganda ngayon. Kasi sa simula, Brother Matt, ang pag-uusap, yung kontrata, yung partnership, lagi maganda sa simula. Para mag-asawahan. Diba? Sa simula, may honeymoon period. Parang, attorney, napamahal na ako rito. Mahal na mahal ko na siya. Pero mali nga. Napamahal na kasi ako eh. Paano ba? Ganun din sa contract signing.
Pag nagsasign ng mga kontrata ang mga malalaking mga conglomerates o mga multinational corporations, pipili lagi yan ng jurisdiction where they will be heard by a court. Ang pipili nila palagi United Kingdom. Bakit? United Kingdom, fair. Tama ang judgment. Yung laban ni Abramovich at saka ng isang Russian oligarch, ginanap yun sa UK. Talagang libu-libu mga papeles at mga pages. Pero nagdesisyon ng High Court, ang Supreme Court, na talo yung Russian oligarch ni Abramovich. Maganda palagi yon na merong palaging paglilitis. Pero pangit din naman yung agad, papatay na kaagad. If a man kills another through hatred, kaya huwag niyong papatay mga kapatid na dahil galit lang kayo. Pag galit kayo, huwag agad, kumuha kayo ng unan. Yun ang suntukin ninyo. Hindi yung hahanapin mo kaagad. Yung pala yung nasuntok mo, mali. Marami tayong mga ganun. Naranasan nyo na ba na parang nagduda ka, na parang siya ang gumawa? Tapos eventually you will find out na, ay, hindi pala. Nagkaroon ako ng ganun eh. Meron akong bisita, Sister Cecil, na meron kasi akong toothbrush na Panasonic na electric toothbrush. Yung Panasonic ko na yun, kamahal-mahal nun, Sister Alice. Talagang pinag-ipunan ko yun. Kasi kamahal-mahal yung Panasonic na meron pang mga app sa phone. Meron pang lumalabas sa tinapay sa phone. Pag pinindot ko, meron lumalabas sa tinapay. Eh, ang mahal talaga. May bisita kami na nakita ko ginagamit niya yung aking toothbrush. Sabi ko, baby, bakit naman ganun yung ating bisita? Bakit naman, okay lang sana bumili nila siya ng toothbrush at o kaya bumili siya ng abo at ng tawas at gamitin niya. Bakit naman toothbrush ko pa? Ang galit ko, Sister Alice, kasi bro mo toothbrush ko, personal ko yun eh. Ginagamit niya. Nung umalis yung tao, Diyos ko, makita-kita ko, Sister Alice, pareho kami ng toothbrush. Sabi ko, baby, pasensya na, nagkamali ako. Oh, di ba? Minsan may mga Sister Edna, natatawa ka. Eh, minsan may ganun talaga eh. Akala mo yung hinala ay tama. Pero, time and time again, from time to time, mararamdaman mo, makikita mo na, ay, mali pala. Mali pala yung aking sa pantaha. Yun ang nakakatakot eh, sa judgment. Kaya mahirap ang trabaho ng judge. Kasi papatayin mo yung taong, kaya minsan nagkakaroon ng yung tinatawag na post-mortem. Sample, napatay, nasielektrika, tapos napatay na yung tao na yung Brother Matt. Magkakaroon ng post-mortem examination na found out na yung palang tao yung hindi pala siyang kriminal. Eh di ko hawa yung judge. Katanga-tanga ng judge, bakit mo naman pinatay yung taong inosente? Oh. They found out dun sa forensic evidence na hindi pala talaga siyang pumatay. Paano mo pabubuhayin yung Brother Ben? Eh nakabaon na sa lupa. Dahil na sila elektrika na. Kaya mga kapatid, mahirap ang pumapatay. Iingatan natin maging judgmental. Amen mga kapatid, bigyan mo ang taong makapagpaliwanag. Bakit siya na late? Oh, sabi niya, oh na-late ka, bakit ganito? Oh sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Makikinig ka muna, Sister Edna. Huwag ka agad judge into conclusion. Amen mga kapatid, huwag agad nagtumatalong ka agad, siguro. Oh. Amen mga kapatid, bigyan natin ng ating mga mahal sa buhay, lalo na Valentine, Brother Ben. Nakabili ka na ba ng iyong flowers? Sa ating mga guys, Brother Matt, Brother Johnny, sa ating mga kalalakihan, Brother Rodolfo, Brother Joey, Brother Andres. Amen mga kapatid. Sino pa dyan? Si Brother Gal. Sino pa dyan? Brother Noel, kung ikaw may partner. Sino pa mga kalalakihan? O yan. Bumili kayo ng inyong mga flowers. Now, in verse 30 mga kapatid, whoso killeth any person, the murderer shall be put to death by the mouth of the witnesses. Now mga kapatid, in 35 verse 30, sino mang pumatay ng kapwa, ay papatayin din batay sa patotoo ng dalawa o higit pang saksi. Oh. Walang papatayin dahil sa patotoo lang ng iisang saksi. Kaya may tinatawag tayo na witness. Ang problema kasi sa crime, Sister Lorraine, hindi lahat ng witness may witness, hindi lahat ng crime may witness eh.
May mga crime na walang nakakakita. Paano yun? Diba? Kaya, nagkakaroon ng, kasi ang, pag criminal matters, hindi pwedeng siguro, Sister Cynthia, hindi pwedeng balance of probability. Pagka criminal, kailangan talaga absolute. Talagang based on the cause, absolutely ikaw talagang pumatay. Lahat ng ebidensya nakaturo. May forensic, may CCTV, may mga witnesses, lahat ng mga evidential documents, kailangan nakaturo doon sa tao na yun. Hindi pwedeng miniminin mo lang. Yun ang maganda sa crime. Kaya ang crime, lagi nagpupunta yan sa crown court, sa mga matataas na mga judiciary na talagang senior judges na ang magbibigay ng hatol whether yung isang tao is guilty or not guilty. At sinasabi rito ng batas ng Panginoon na hindi pwedeng iisang saksi lang. Hindi pwedeng isang saksi lang. Doon sa verse 35, batay sa patotoo ng dalawang saksi. Walang papatayin dahil sa patotoo ng isang saksi lang. Bakit, Sister Alice? Kaya mapapasin mo, pag nag-sign ka ng tenancy agreement, laging dalawang witnesses. Pag magsasign ka ng contract, dapat may witness. Hindi pwedeng ikaw lang, kayong dalawa lang. Pag nagpunta ka ng ating embahada, Brother Ben, sample, gagawa ka ng affidavit, maghahanap ka ng witness doon, ikaw talaga ang pumirma. At nung unang panahon, walang pinapatay dahil iisa lang ang witness. Bakit? Pag isang witness, Sister Rain, bias, lagi may prejudice. Baka may daya. Kasi baka nabayaran yan. O pag dalawa o tatlo, mas matibay. Sino mang pumatay ng sinasadya ay hindi maaaring tubusin ng salapi. Kaya mapapansin mo, kapag ang isang taong kriminal, walang bail, non-bailable. Ito tinatawag na piyansa. Pag may nakapatay, hindi pwedeng may piyansa. Kulong ka agad yan. Hanggang sa mapatunayan na hindi talaga siya guilty. Ang mahirap kasi sa crime, Sister Alice, ang crime kasi, sample, yung crime, nakapatay ka. Wag na lang ikaw. Sample, si Juan de la Cruz nakapatay. At kinausap mo yung napatay mo, sample, napatay ni Juan de la Cruz, kinausap niya na lang yun, yung napatay niya, para wag na lang iurong na lang yung demanda, hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi pwedeng gawin ni Juan de la Cruz. Bakit? Ang kalaban ni Juan de la Cruz, hindi lang yung napatay niya eh. Ang kalaban ni Juan de la Cruz is the Republic of the Philippines. Kaya mapapansin mo sa crime, lagi nakalagay doon, Juan de la Cruz versus the Republic of the Philippines. Hindi yung tao napatay niya eh. Bakit? Ang kalaban mo, buong sambayanan. Ito yun, dito nanggaling yun, Sister Cynthia. Nagmumula lagi sa tao, yung voice of the people, yung hustisya na dapat ipataw sa tao nakapatay na yun. Tama sabi rito, sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din batay sa patotoo. According to the witness. Paano niya pinatay? Ganito po ang ginawa niyan. Ganito po siya, kumuha po siya ng lason, pinakain sa matanda. Ganun din ang gagawin sa kanya. Batay sa patotoo nung saksi, nung witness. Pakakainin ka rin ng Dora Rat Killer para maramdaman mo kung ano ang damdamin ng ganun. Batay sa patotoo. Sino man nakapatay ng hindi sinasadya at nagtago, kasi noong unang panahon, Brother Matt, may mga nakakapatay na natatakot silang balikan na kaagad sila nung mga taong napatay niya na hindi naman sinasadya. Siyempre, hindi mo naman yan hawak lahat ng 24 hours a day, Sister Mercy, na lahat ng tao na kamag-anak nung napatay, hawak mo yan. Siyempre, noong unang panahon, kakabangga-banggaan, kakasalo-salo mo sa palengke. Di ba yan ang pumatay sa ano? Patay na natin! Di ba? Kaya ayaw ng Diyos ng ganon. Kaya ang ginawa, nagkaroon ng isang lunsod kanlungan, at ang sabi rito, ngunit hindi siya pwedeng payagang umalis agad doon sa pamamagitan ng pagbabayad. Ibig sabihin, yung taong hindi naman sinasadya na nakapatay siya at nagpunta agad doon sa sinatawag ni Brother Johnny refuge o asylum o yung tinatawag na lunsod kanlungan, hindi siya pwedeng magpiyansa. Hindi pwede siya magbigay na, pwede ba umalis na ako? Hindi eh. Hindi pa tapos ang hearing eh.
Hintayin mo yung hearing kung ano talaga ang kakalabasan ng desisyon ng ating judge, ng ating court system. Amen? In verse 34, ito sinabi ito ni Sister Cynthia, huwag ninyong dungisan ang lupaing inyong tinitirhan. Ayaw ng Panginoon na maduming bahay. Mga kapatid, yung tinitirhan ninyo, linisin ninyo. Kaya kami dito sa bahay namin, naglilinis kami dito every week. Once a week or twice a week, kahit na at least kahit paano malinis ang bahay namin. Wala na kaming time maglinis. Ayaw ng Diyos na maduming bahay. Yung mga tabo, may mga tao, ang tabo, iisang tabo. Tabo sa paghuhugas ng mga gulay, isda, tabo sa toilet. Iisa. Hindi ba makabili ng 3? Isa iba-ibang mga tabo. Mga balahura, ayaw maglinis. Amen mga kapatid. Mahalaga ang kalinisan, Brother Andres, sa Diyos. Bakit? Tama sabi ng Panginoon, cleanliness is next to godliness. Oh. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong dungisan ang lupaing inyong tinitirhan. Bakit? Sapagkat akong si Yahweh ay naninirahang kasama ninyo ng sambahayan ng sambayan ng Israel. Huwag dudungisan, huwag mong dudungisan ang iyong tinitirhan. Huwag mong bububuan ng dugo. Huwag mong dudungisan ninyo ng dugo ang lupaing inyong tinitirhan. Kasi magiging land of criminals na tayo. Kaya tinapapansin mo, inihiwalay ang mga mamamatay tao. Para hindi magkaroon ng normality yung gano'n na, ay, yung lugar na yun, maraming mamamatay tao dyan. Wag naman magagalit si Sister Joy at si Sister June. Pero pag sinabing, taga saan ka? Tondo. Ay, naku, tirador yan. Amen ba? Pag sinabing mga, taga saan ka? Batangas, naku, may balisong yan. Baka gripuhan ka sa tagiliran. Meron agad silang, taga saan ka? Naku, isipin agad nila, ganito yan. Taga saan ka? Pampanga, naku, ganito siya. Mga Pangasinan, ganito siya. No. Bigyan natin ng karapatan ng tao kasi iba naman ang tao. Huwag nating dudungisan ang ating lupain, ang ating mga tinitirhan. Amen mga kapatid. Tama ang sinabi natin kanina na kung sino man na nakapatay, ay papatayin din. You shall not pollute the land where you live. Huwag niyong dudumihan. And then mga kapatid, in chapter 36, last chapter, sabi rito, the daughters of Zelophehad had obtained an ordinance which permitted the daughters of an Israelite who died without male to inherit their father's property. Sa unang panahon, ang mga property ay ipinamamana lang sa mga kalalakihan. Ang tanong nitong pamilya ni Gilead sa chapter 36, son of Makir, son of Manasseh, and families of the sons of Joseph, ang issue nila, papaano po kung yung aming kamag-anak ay namatay ng walang lalaking tagapagmana. Ang sabi rito, ang pinuno ng sambayanan ng angkan ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manases na anak ni Jose ay lumapit kay Moises at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, iniutos sa inyo ni Yahweh na ipamahagi ang lupain sa pamamagitan ng palabunutan. Kasi nung unang panahon, Brother Matt, palabunutan lang sila, parang munito-munita lang. Saan ka titira? Kensington, Chelsea, o sige, bunutan tayo. By lot, may palabunutan. Iniutos din po ng bahagi naming si Zelophehad ay ibigay sa mga anak niyang babae. Ngunit, itong issue, Sister Alice, kung ang mapapangasawa nila ay mula sa ibang lipi, mula sa ibang tribe, kasi there are 12 tribes ang dami na nila kasi. Ang bahagi nila, ng babaeng yon ay mapupunta sa liping yon, kaya't mababawasan ang bahagi ng aming lipi. Kasi itong si Gilead na ito, ang kanilang pamilya, puro babae. Kaya di ba pag babae, parang sinasabi ng matatanda, Sister Maribik, ay nako, bakit naman babae lagi ang anak mo? Dapat may lalaki ka para dadala ng apelyido. Pag babae, parang tinuturing na malas. Hindi. Kasi lahat ng anak ko, puro babae. Ako, swerte. Kaya, para akong hari, ay nako, daddy is there. Amen. Itong sinagilid na ito, si Brother Man, ang anak niya, babae din. Ang kanilang mga angkan, puro mga kababaihan. Kaya lumapit sila kay Moises.
And then in verse 4, at pagdating ng taon ng paglaya, ito yung sinasabi ni Sister Marivic na Jubilee. Hindi yung Jubilee line ha mga kapatid. Yung Jubilee line, train yon. Ito, Jubilee, taon ng paglaya. Amen, Sister Marivic, nauunawaan mo. Ang taon ng paglaya, kapag ang lupaing ipagbili ay ibinalik ng tuluyan sa dating may-ari. Kasi nung unang panahon, Sister Alice, yung taon ng paglaya sa Year of Jubilee na tinatawag, yung lahat ng utang, sample may utang ka, may utang Sister Edna, kay ganto, sa Year of Jubilee, lalabas, wala na silang utang. Lahat ng mga sample, isinanla mo kay Brother Ben yung iyong lupa, Sister Cecil. Pagdating ng Jubilee, ibabalik ni Brother Ben ang lupa sa'yo. Wala ka ng utang. Back to square one lahat. Yun ang kagandahan ng taon ng paglaya. Sa mga Hudyo, Sister Alice, di ba ang amo mo is Jewish? Meron silang Jubilee, di ba? Kailan yung Jubilee? Yung kanilang Passover, yung kanilang parang bagong taon. May bagong taon sila eh. Kaya pag ikaw inangutang sa mga Hudyo, minsan binibigyan kanila meron silang time na para mawala na lahat ang mga utang. Sa taon ng paglaya, ang lupaing na ipagbili ay ibinalik ng tuluyan sa dating may-ari. Kasi ang may-ari, for example, si Sister Cecil nga, isinanla niya kay Brother Ben, sa taon ng paglaya, ibabalik ni Brother Ben ang lupa. Yung titulo, ibibalik mo na lang kay Sister Cecil. O Cecil, Year of Jubilee na, ito na ang titulo mo. Yun ang norm nila noong unang panahon. Ang bahagi nila ay mauuwi ng lubusan sa lipi ng kanilang asawa. Kapag nagkagayon, mababawas ito sa aming lipi. Yun ang sinasabi nitong pamilyang ito na, paano kami? Lahat na lang ng lalaki makukuha yung aming mga parte na wala nang natira sa aming lipi, wala na kaming pag-aari. Pero dahil dito, sinabi ni Moises sa mga Israelita, tama ang sinabi ng mga apo ni Moises. Mapapansin nyo rito mga kapatid, the good thing about this is that in verse 10, sinunod nga ng mga anak ni Selopehad ang utos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Ang lahat ng desisyon ni Moises, Brother Andres, ay nanggagaling sa Diyos. It is noticeable that Moses always inquire of the Lord. Lagi siya nagtatanong sa Diyos kung tama ba ang kanyang desisyon. Para alam ng mga tao na hindi nagmula kay Moises ang lahat ng mga desisyon. Mahalaga ito mga kapatid in verse 10. Itong kinasulupehad, pinagbawalan silang mag-asawa sa iba't ibang lipi, sa iba-ibang tribe. Noong unang panahon, bawal mag-asawa sa ibang lahi. Mahirap talaga yung ibang lahi eh. May tabi-tabi nuno kay na Sister Cynthia sa mga may mga foreigner na partner. Pero mahirap sa ibang lahi. Mahirap, hindi sila kapareho natin, Brother Andres eh. Ang mga Pilipino, tinginan pa lang tayo, alam na. Isang hawak lang sa'yo ni Sister Aiza, alam mo nang ibig sabihin, makuha ka sa tingin. Ang ibang foreigner, nakabulaga ka na, laking-laki ka na, para ng telescope ang mukha mo sa laki, hindi pa nila naiintindihan. Nakukuha mo, Sister Cecil, sorry. Diba? Laking-laki na ang mata mo. Hindi nila alam ibig sabihin eh. Kaya noong unang panahon, ipinagbabawal yung pagko-cross marriage. O yung tinatawag na marriages or intertribal marriages na bawal ka magpakasal sa ibang tribe. Kasi may kanya-kanya na kayong kultura. Para sa Pilipino, nagpapadala tayo sa magulang. Na pangasawa mo, Pakistan, Afghanistan, o ibang lahi. Bakit nagpapadala sa magulang mo? Di ba? Matatanda na sila. Kailangan mo magtago. Bago ka makapagpadala sa magulang mo, kailangan mo magtago sa kanila. Amen mga kapatid? Dahil bawal nilang malaman. Nakikinig ba kayo mga kapatid? So itong sina Selopehad, sila ay nagpakasal sa kanilang tribe lang. Kaya nangyari, yung kanilang mga kamag-anak, yun ang kanilang pinakasalan. Verse 11 ng chapter 36, Mala, Tirsa, and Hogla, and Milka, and Noah. Yung Noah dito mga kapatid, hindi ito si Noah's Ark ha. Ibang Noah ito. Ito ay babaeng Noah. Si Noah's Arko, lalaki. Ito ay babae. Baka akala nyo si Noah ay nagpakababae dito. Hindi. Ito ay babae talagang Noah. Amen mga kapatid. Kaya basahin ninyo. Itong Noah ito ay iba.
Amen? So, the new law of the heiress marrying within their own tribe brought results for all the 5 daughters took their own cousins as husbands. Kaya itong in verse 11, yung kanilang mga kamag-anak, yun na lang inasawa nila para hindi na lang mawala yung yaman. Kaya mapapansin mo yung mga mayayaman sa Pilipinas, sample, mga Ayala o mga Tan o mga Subel o kaya mga Henry, mga C. Yung mga yan, nag-uusap-usap yan. Kaya minsan, di ba, pag mayaman ka, kakausapin mo yung mga amiga mo rin, mga amigos mo na mayayaman din. Uy, kumadre, kumpadre, mayaman ka, mayaman kami. Kailangan pangalagaan natin ang ating yaman. Baka yung mga anak natin, mga pangasawa nila, mga hampas lupa, mga yagit, mga, di ba? Kaya mga yan, nag-uusap-usap para hindi magkaroon ng walang sasakop ng ibang kayamanan. Kasi mawawala ang yaman. Kasi marami talagang mga mag-asawahan ang humihirap dahil sa anak pang-asawang mahirap. At kung ikaw naman mahirap, ang hanapin mo yung mayaman, mag-aahon sa iyo sa kahirapan. Hindi yung mahirap ka na nga, maghahanap ka pa rin na sobrang hirap, talagang hampas lupa ang ano nyo. Mahirap plus mahirap equals mahirap. Kung ginawa mo mahirap ka, pero hinanap mo mayaman, importante. Meron akong kliyente, nakapangasawa siya ng, mahirap siya, pero napangasawa niya isang lord. Pero mo, lord ng United Kingdom? Sino asawa mo? Si Lord blah blah. My God! Yung lord, matanda na, Brother Andres. Yun ang matalino. Kasi attorney, naghanap ako ng matandang madaling mamatay. And 4 M's. Kaya nung mamatay ang matanda, yung lahat ng kayamanan ng matanda napunta sa kanya, di swerte. Nabago ang buhay. Alam mo, ito aral din to ng Panginoon eh. Kung mahirap ka, maghanap ka ng maganda-gandang buhay. Hindi yung mahirap ka na, hanap ka pa rin ng kapwa mahirap. Wag, maghanap ka ng maganda-ganda. Para mabago naman ang takbo. Hindi yung, bakit yan ang pinili mo? Kasi ito lang po ang nanligaw sa akin. Diyos ko naman, ang dami naman tao sa buong daigdig. Kapatid, may 8 bilyong tao sa buong planeta. Bakit nag-iisa lang na yan? Yung mahirap pa man din, Sister Alice, pag napamahal ang tao, doon na lang umiikot ang daigdig, umiinog ang kanyang mundo. Sa isang taong yun, siya na lang ang kanyang lahat na lang. Ipinagluluto, ipinamamalengke, pinagmamasahe sa gabi. Nako, lahat-lahat na lang nandoon. Kaya, itong si Salupehad na to, ang inasawa nila, yung kanilang tribe, para mapangalagaan ng kayamanan. Ganon din mga kapatid sa atin. Kaya nung unang panahon, maraming mga ganong pamilya nag-uusap-usap. Kaya nauso sa atin, Brother Ben, yung matandaan. Tatandaan mo yung unang panahon. Hoy, alis ang papapakasawa mo yung kapitbahay natin. Wala kang karapatang magpaligaw sa iba. Kaya ang iba nagtatanan, nauso ang pagtatanan. Kasi gusto ng magulang na mapangasawa mo, yung talagang amigo-amiga niya, pero ayaw mo, hindi mo siya love. May tinatawag siya, wala po kasi akong feeling. Naku, yung mga feeling-feeling, nakakatakot yan. Kasi natuturuan naman daw ang puso. Amen mga kapatid? So, I think noong unang panahon, gano'n na naging norm na pinangalagaan nila yung kayamanan ng tribe at para mapangalagaan nila, sila na lang ang nag-asawahan, magkakamag-anak. Pero tatandaan natin na meron tayong, kahit ngayon sa ating sa ating mga medical professions, nagsasabi na pag napangasawa mo, first cousin mo, di ba? Parang, bawal ka mapakaya, meron tayong tinatawag na 4th degree of cousins. Dapat hindi ka pwede mag-asawa dun sa iyong kamag-anak. Magkakaroon ng sakit at deformities ang iyong anak. Bawal. Pero dahil sa batas na yon, Sister Alice, okay lang. Para lang mapakalagaan natin ang kayamanan. Pero wala naman tayong kwento na nagkasakit, nagkaroon ng deformity, o nagkaroon ng physical disabilities yung mga taong napanganak nila. So wala tayong idea kung nagkaroon nga ng ganung resulta yung kanilang mga anak. Pero at least, Brother Johnny, that is the entire numbers, mga kapatid. Huwag kayong papatay. Amen, mga kapatid. Tandaan nyo, huwag kayong papatay, huwag kayong gagawa ng hindi maganda sa kapwa. Amen. Huwag kayong magpapapatay, huwag kayong mag-hire ng mga killer para pumatay ng kapwa. At ganun din, in our Sister Judith, nakikinig ka ba dyan? Brother Jigal, thank you for saying amen. Yung mga taong nagagalit ay hayaan mo na sila. May Diyos naman na nakatunghay. Amen. Yung mga taong gustong manakit sa'yo, mag-iingat. Pero huwag mo na silang gantihan. Ano sabi ng Panginoon?
Akin ang paghihiganti. Kasi pag naghiganti ka, Sister Elaine, ikaw naman yun ang guilty of the crime. Diba? For example, nalit si Brother Ben nang uwi, inaway-away mo. Ikaw na ngayon ang guilty. Hindi na siya, kahit na late siya, hindi na siya ang guilty. Ikaw na ngayon ang guilty kasi nang away-away ka na wala ka namang ebidensya. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Tayong lahat ay sandaling bumukod sa ating pagsamba sa Panginoon. Maraming salamat o Diyos. Panginoon, sa amin po na pag-aralan ngayong gabi, Numbers 35 and 36. And Lord, salamat po sa pagtatapos ng Numbers bilang Panginoon, namin pong nalaman ang mga parusa at kaparusahan sa mga nakakapatay, sa mga galit, mga malice, and premeditated murder. Panginoon, kami po ay tulungan mo na mawala ito sa amin. Panginoon, totoo nga po na maaaring kami ay nagawa ng masama. Ngunit Panginoon, ikaw ay Diyos na naghihiganti. At ikaw ang gagawa, ikaw ang lalaban para sa amin. Ikaw ang lalaban sa aming mga kaaway, Panginoon. At sabi mo, Panginoon, sa mga salita, be still, and you will know that I am God. I will fight for you. The battle is the Lord's, but the victory is ours. Sa Diyos ang paghihiganti at ang pagtatagumpay ay isa sa amin. Pagpalain mo kami, Panginoon, tulungan mo kami na palagi manampalataya sa iyo na ikaw ang gumagawa ng mabubuting bagay. Panginoon, marami pong salamat as we now embark to read the book of Deuteronomy. Panginoon, tulungan mo kami. Ito, Panginoon, ay magandang chapter na naman ng aklat ng Biblia. Tulungan mo kami maunawaan din namin ang paksang ito sa aklat na ito ng Deuteronomy. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Binabalik namin ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kalawlatian sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Ang kapatid, see you tomorrow. God bless you. Thank you, Pastor. Yes. Thank you po, Pastor Don, Pastor Salvi, Pastor Marilyn. Amen. Thank you. Everyone, happy Hearts Day, everyone. Mga kapatid, happy Valentine's Day. Amen. Happy